Kamusta mga ka-Pinoy Discovery? Nakasanayan na nating isipin na ang mga kabataan ay abala lamang sa pag-aaral at paglalaro. Ngunit paano kung ang inosenteng mukha ng kabataan ay magtago ng isang madilim na lihim? Sa episode natin ngayon, susuriin natin ang mga pinakamasahol na krimen na nagawa ng mga teenagers sa kasaysayan. Mula sa mga planadong pagpatay hanggang sa mga ritual, ang mga kwentong ito ay magpapatunay na ang kasamaan ay walang pinipiling edad. Handa na ba kayong tuklasin ang madilim na bahagi ng isipan ng mga kabataan? Tara na't simulan ang ating pag-usisa dito lang sa Pinoy Discovery. Unang kaso natin mga ka-Pinoy Discovery ay naganap noong 1954 sa New Zealand. Nakilala ang kwento ni Pauline Parker at Juliet Home, parehong 15 anyos na may pagkakaibigang tila hindi mapaghihiwalay. Ang kanilang samahan ay higit pa sa simpleng magkaibigan. Para silang nabubuhay sa isang mundo ng pantasya. Gumawa sila ng mga imahinasyong kaharian at lubos na naniwala na sila ang pinakamatatalinong nilalang sa mundo. Ngunit naging hadlang ang kanilang mga magulang. Nang subukan ng ina ni Pauline na paghiwalayin sila, ang kanilang galit ay nauwi sa isang madilim na plano na mas malala pa sa nobela. Noong 22 ng Hunyo, inanyayahan nila ang ina ni Pauline na si Honor Parker para maglakad sa Victoria Park. Ang lahat ay tila mapayapa hanggang sa inilabas nila ang isang laryo na nakabalot sa medyas. Dahil hindi naman sila kasing lakas ng mga boksingero, hindi naging mabilis ang krimen. Umabot ng mahigit 20 hampas bago nila napatay ang ginang. Kadalasan, ang mga nagre-rebelding kabataan ay naglalayas o nagsusulat sa diary, ngunit ang dalawang ito ay pumili ng madugong landas gamit ang isang simpleng laryo. Nakakakilabot isipin na ang ideyang ito ay mula sa mga batang isip, hindi ba? Pagkatapos ng krimen, sinabi nilang nadulas at nabagok ang ulo ng ginang. Ngunit agad na pagtanto ng mga pulis ang katotohanan. Ang pagkadulas ay hindi magdudulot ng 20 sugat sa ulo, lalo na't may madugong laryo sa paligid. Natagpuan din ng autoridad ang diary ni Pauline na naglalaman ng buong plano. Sila ay nahatulan at nakulong. Nang lumaon, pinalaya sila sa iisang kondisyon. Hindi na sila maaaring magkita. Ang nakakagulat, si Juliet ay naging tanyag na manunulat ng mga nobelang misteryo sa ilalim ng pangalang Anne Perry. Isang halimbawa kung paano ang buhay ay minsan mas kakaiba sa piksyon. Dumako naman tayo sa 2014 sa Amerika sa kaso ng Slenderman stabbing. Normal lang sa kabataan ang humanga sa mga sikat sa internet. Sina Morgan Geyser at Anissa Weier, parehong 12 anyos, ay masyadong nahumaling sa horror stories online. Lubos silang naniwala na totoo si Slenderman, isang mataas at walang mukhang nilalang. Kumbinsido sila na kung makakapatay sila, papayagan silang manirahan sa mansyon ng halimaw sa kagubatan. Isang nakakapanindig balahibong rason para gumawa ng masama, hindi po ba ka-Pinoy Discovery? Noong 31 ng Mayo, isinakatuparan nila ang plano. Inanyayahan nila ang kaibigang si Peyton Lautner sa parke at inakit sa kakahuyan. Doon, pinagsasaksak ni Morgan si Peyton ng 90 na beses habang si Anissa ay nag-cheer sa kanya. Pagkatapos, naglakad sila palayo na parang walang nangyari, inaasahang sasalubungin ni Slenderman. Ngunit nagkamali sila. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Peyton. Gumapang siya patungo sa daanan kung saan natagpuan siya ng isang nagbibisikleta at dinala sa ospital. Isang patunay ng determinasyon na mabuhay sa kabila ng pagtataksil ng mga kaibigan. Habang nakaligtas ang biktima, agad namang nahuli ng mga pulis sina Morgan at Anissa na umamin din sa ginawa. Kinausap nila ang mga pulis tungkol kay Slenderman na tila ba ito ay isang lehitimong amo. Kalaunan, na-diagnose si Morgan ng schizophrenia, isang seryosong sakit sa pag-iisip na nagpalalim sa paniniwala sa halimaw. Siya ay pinasok sa mental hospital, gayon din si Anissa na nagsilbing kasabwat, bagamat pinalaya siya kinalaunan sa ilalim ng mahigpit na kondisyon.
Wala sa kanila ang nakapunta sa mansyon. Isang malungkot na paalala kung paano nakakasira ng isipan ng internet. Mga ka-Pinoy Discovery, naisip niyo ba kung bakit masama ang mamigay ng armas bilang regalo? Sa kaso ni Brenda Spencer noong 1979 sa Amerika, natutunan ng kanyang ama ang mapait na leksyon nang iregalo niya ang isang rifle para sa Pasko. Sa halip na gamitin sa mabuti, nagpa siya ang 16 anyos na si Brenda na gawing larangan ng patayan ang Cleveland Elementary School sa San Diego. Walang awang pinaputukan ni Brenda ang mga bata at guro na papasok pa lamang sa eskwelahan. Para sa kanya, isa itong laro kung saan babarilin niya ang kahit anong gumagalaw nang walang anumang pagsisisi sa puso. Tumakbo ang punong guro upang tulungan ang mga mag-aral ngunit tinamaan din ng bala. Maging ang janitor na sumubok tumulong ay hindi pinalagpas. Dumating ang mga pulis ngunit nagpatuloy pa rin sa pagpapaputok si Brenda bago ikinulong ang sarili sa bahay. Wala siyang planong tumakas o hinihinging kapalit. Ang taming koneksyon niya sa labas ay telepono. Nang makatanggap ng tawag mula sa reporter na nagtatanong kung bakit niya ginagawa ito, ang sagot niya ay nagulantang sa bansa. I don't like Mondays o ayoko ng mga Lunes. Isang napakababaw na dahilan para kumitil ng maraming buhay. Matapos ang ilang oras, sumuko rin si Brenda at sinampahan ng kaso bilang matanda dahil kapag nagsimula kang mamaril ng bata, hindi ka nakarapat dapat ituring na bata. Siya ay umamin at nahatulan ng 25 taon hanggang habambuhay. Paglipas ng maraming taon, iginiit niya na siya ay biktima ng pang-aabuso at may problema sa pag-iisip bagaman itinanggi ito ng ama. Ano man ang katotohanan, noon ay hindi pinag-uusapan ang mental health sa korte. Ang kasong ito ay malagim na paalala na ang mga armas ay hindi dapat napupunta sa mga kamay ng mga kabataang walang tamang gabay at pag-unawa. Lumipat tayo sa Florida noong 2011. Kilala ang Florida sa mga kakaibang balita, ngunit ang ginawa ni Tyler Hadley ay sumobra sa limitasyon. Pinatay niya ang sariling magulang at nag-organisa ng malaking party sa bahay na tila walang nangyari. Ang mas nakakakilabot, hindi ito ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Pinagplanuhan niya ito ng ilang linggo. Sa araw ng krimen, siniguro ni Tyler na walang makakahadlang. Ikinulong ang aso, kinuha ang mga telepono, at gumamit ng iligal na droga upang palakasin ang loob bago isagawa ang plano laban sa mismong mga taong nagpalaki sa kanya. Unang inatake ni Tyler ang kanyang ina. Nang marinig ito ng ama, tumakbo siya upang tignan ang nangyayari at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Ang malamig na sagot ni Tyler, bakit hindi? Matapos ang pagpatay, gumugol siya ng oras sa paglilinis ng ebidensya. Pagkatapos, inimbitahan niya ang dos din ng kaibigan para sa isang party. Nagsayawan at naginuman ang mga kabataan, walang kamalay-malay na ilang hakbang lamang ay ang nakatagong labi ng mga magulang ni Tyler. May mga nakapansin sa kakaibang amoy, ngunit ipinagkibit balikat lamang ito dahil sa dami ng mga pawisang bisita. Hindi mapigilan ni Tyler na ipagmalaki ang ginawa. Ipinakita niya ang crime scene sa isang kaibigan na akala'y nagbibiro lamang siya. Dahil sa takot, ginawa ng kaibigan ang tamang desisyon. Umalis sa bahay at tumawag sa pulis. Kinaumagahan, inaresto si Tyler ng walang paglaban. Bago pa ang krimen, si Tyler ay may listahan na ng maling desisyon, pag-drop out, droga, at pananakit. Sinubukan ng magulang na tulungan siya sa rehab, ngunit mas pinili niya ang pinakamasamang opsyon. Patunay na ang pagtanggi sa tulong ay maaaring humantong sa isang trahedyang walang makakapag-isip. Ngayon, pumunta tayo sa Nova Scotia, Canada noong 1992. Isipin mong magpaplano kang magnakaw sa isang fast food restaurant, umaasang makakakuha ng madaling pera. Ngunit ang nangyari kina Derek Wood at dalawang kaibigan ay nauwi sa trahedya kung saan ang kanilang kamay ay nabalot ng dugo. Si Wood, na nagtatrabaho mismo sa McDonald's sa Sydney River, ay inakalang alam na niya ang sikreto ng establisimento. Naniwala siya na isa siyang henyo sa krimen, ngunit ang totoo, alam lang niya
kung paano gawing isang malaking sakuna ang isang napakabobong ideya na magpapabago sa buhay nila. Sa halip na gumamit ng baril para lang manakot, nagdala sila ng crowbar. Imbes na mabilis ang nakawan, inatake nila ang mga kawani. Tila nawala sila sa katinuan at umarte na parang mga kontrabida sa horror movie. Tatlong inosenteng empleyado ang walang awang pinaslang sa gabing iyon. Ang mas nakakagalit, pagkatapos ng kalupitan, nakatangay lamang sila ng humigit kumulang $2,000. Isang napakaliit na halaga kapalit ng buhay ng tatlong tao. Sinira nila ang kinabukasan ng mga biktima para sa kakarampot na halagang hindi man lang makakabili ng isang disenteng segunda manong sasakyan. Kung mayroong parangal para sa krimeng may pinakamasamang cost-to-benefit ratio, tiyak na panalo ang tatlong ito. Hindi na kinailangan ng pulis na magpakahirap sa paghahanap dahil hindi naman sila masterminds. Sa halip na itago ang ginawa, ipinagmalaki pa nila ito. Mabilis na nakarating ang tsismis sa awtoridad at agad silang inaresto. Ang kasong ito ay nagpapakita kung paano ang kasakiman at labis na kumpiyansa ng kabataan ay maaaring magbunga ng madugong trahedya na mag-iiwan ng malalim na peklat sa komunidad na naghahanap ng payapang pamumuhay. Isang aral na hinding-hindi makakalimutan. Mga ka-Pinoy Discovery, kung may kaklase kayong tahimik at madalas mabully, baka magandang maging kaibigan nyo sila. Sa kaso ni Barry Lukaitis noong 1996, marahil kailangan lang niya ng makakausap. Ngunit imbes na humingi ng tulong, ginawang shooting range ng 14 anyos na ito ang paaralan sa Moses Lake, Washington. Noong 2 ng Pebrero, pumasok siya dala ang rifle at 2 handgun. Nakasuot pa siya ng damit na parang kontrabida sa lumang western movies, na tila iniisip niyang magiging astig siya sa krimen. Ngunit ito ay tunay na buhay, hindi pelikula sa Hollywood kung saan may cut. Unang pumasok si Barry sa klase ng algebra at sinimulang mamaril. 2 estudyante at 1 guro ang walang awang pinatay. Natapos lamang ang kaguluhan ng matapang na pigilan siya ng guro na nagngangalang John Lane. Ang pangarap ni Barry na maging kriminal ay tinapos ng isang bayaning hindi nag-atubiling itaya ang buhay. Nang maimbestigahan, sinabi ni Barry na na-inspire siya sa mga marahas na libro at pelikula. Binanggit din niya ang dinaranas na pambubuli at depresyon. Ngunit ang pagkakaroon ng masamang araw ay hindi kailanman magiging sapat na rason upang kumitil ng buhay. Sinubukan ng mga abogado na gamitin ang mental health bilang depensa, ngunit ipinakita ng prosekusyon na pinagplanuhan ni Barry ang lahat, patunay na alam niya ang ginagawa. Noong 1997, siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Mula sa pag-ailusong maging kontrabida, natagpuan niya ang sarili sa isang malamig na selda. Noong 2017, binawasan ang sentensya sa 189 na taon, isang teknikalidad na walang pinagbago dahil hindi na siya makakalabas ng buhay. Ang kasong ito ay nagpapaalala sa atin ng matinding epekto ng media at pambubuli sa murang isipan ng mga kabataan natin ngayon. Ang pagiging pinakabata ay karaniwang pinagmamalaki, ngunit hindi kung ikaw ay tinaguriang pinakabatang serial killer sa Amerika. Ito ang kwento ni Craig Price. Habang ang ibang kabataan ay abala sa pag-aaral, inisip ni Craig na pagpatay ang solusyon sa kanyang problema. Mula 1987 hanggang 1989, pumaslang siya ng 4 na tao sa Rhode Island. At ang pinaka nakakapanindig balahibo, wala siyang naramdamang pagsisisi. Nagsimula ang kanyang madilim na gawain noong 13 anyos pa lamang siya, isang edad kung kailan ang bata ay dapat na naglalaro pa lamang ng video games kasama ng mga kaibigan. Noong taong iyon, palihim siyang pumasok sa bahay ng kapitbahay at walang awang sinaksak si Rebecca Spencer. Dahil hindi pinaghinalaan, naglakad siya palayo na parang walang nangyari. Makalipas ang 2 taon, muli siyang umatake sa isang buong pamilya. Pinasok niya ang bahay ni na Joan Heaton at 2 anak at pinagsasaksak sila. Inatake niya ang pamilya na parang sirang makina, walang malinaw na dahilan, puro galit lamang.
Ang brutalidad ng ginawa ay nag-iwan ng matinding takot sa komunidad, lalo na't bata ang nasa likod nito. Nang mapansin ng pulis ang pagkakatulad ng mga krimen at mahuli si Price, umarte siya na parang nahuli lang kumukuha ng biskwit. Walang takot isang bata na naniniwalang hindi makukulong ng matagal dahil sa edad. Ayon sa batas noon, dapat siyang palayain sa edad na 21, ngunit hindi na siya nakalabas. Nang nasa loob ng kulungan, patuloy siyang nanakit ng guwardiya at kapwa preso at nagbanta pa na kakainin ang mukha ng iba. Napagtanto ng otoridad na ang halimaw na tulad niya ay hindi na dapat makahalubilo ng lipunan. Mananatili siyang nakakulong bilang babala ng purong kasamaan. Mga Pinoy Discovery, kung may parangal para sa pinakamalalang pag-overreact, panalo ang 14 anyos na si Josh Phillips noong 1998. Nagsimula ang lahat nang mawala ang 8 anyos na kapitbahay na si Maddie Clifton noong Nobyembre. Naghanap ang buong pamilya at komunidad. Sumali pa mismo si Josh sa paghahanap na tila magnanakaw na tumutulong sa pulis na hanapin ang pitaka na nasa sarili niyang bulsa. Isang linggo ang lumipas, walang bakas ni Maddie, habang ang buong lugar ay nababalot ng pangamba at pag-asa na sana ay makita pa siyang buhay at lalong ligtas mula sa anumang kapahamakan. Ngunit natuklasan ang katotohanan dahil sa amoy. Napansin ng ina ni Josh ang kakaibang amoy sa ilalim ng waterbed ng anak. Umamin si Josh na naglalaro sila ng baseball at hindi sinasadyang natamaan sa mata si Maddie. Sa halip na humingi ng tulong, pinanaigan siya ng takot sa ama, kaya't sinakal niya ang bata, pinagsasaksak at itinago sa ilalim ng kama. Ang isiping natutulog siya gabi-gabi sa ibabaw ng bangkay ng biktima sa loob ng 1 linggo ay isang bagay na hinding-hindi mauunawaan ng isang matinong pag-iisip. Ang sitwasyon ay tila eksena sa nakakakilabot na pelikula habang ang pamilya ni Maddie ay naghahanap ng hindi alam na nasa kabilang bakod lang ang labi. Kahit bata pa si Josh, itinuring siyang matanda sa ilalim ng batas. Hindi nag-aksaya ng oras ang hurado at hinatulang nagkasala ng first-degree murder. Siya ay binigyan ng sentensyang habambuhay na walang parol. Ang kanyang kinabukasan ay naglaho at ang tanging gagawin na lamang ay titigan ng malamig na pader ng selda. Isang mahal na kabayaran para sa maling desisyon. Dumako tayo sa Chicago noong 2013 kapag naririnig natin ang away ng kabataang babae, kadalasan ay sabunutan lang ang naiisip natin. Ngunit ang kasong ito ay naging madugo dahil sa paggamit ng baril. Nagsimula ang lahat sa isang lalaki ganito, nagsisimula ang mga drama ng kabataan. Nagkaroon ng alitan si India Martin at isa pang babae. Imbes na palampasin, kumuha ang babaeng ito ng baril mula sa tiyuhin. Nangyari ang komprontasyon sa gitna ng araw. Patunay kung gaano kadelikado kapag pinagsama ang mainit na ulo ng kabataan at ang madaling pag-access sa mga nakakamatay na armas. Sa gitna ng kaguluhan, inilabas ng suspek ang baril at nagpaputok, ngunit sumablay at nagjampa ang armas. Para sa may tamang pag-iisip, ito na sana ang senyales para tumigil, ngunit inayos niya ang baril at muling nagpaputok na naging dahilan ng pagkasawi ni India Martin. Ang trahedya ay nakuhanan ng video. Sa panahon ng smartphones, mabilis kumalat ang ebidensya at agad inaresto ang suspek pati ang tiyuhin. Ang kasong ito ay nagtuturo na ang simpleng alitan sa social media ay maaaring humantong sa pagkasira ng buhay. Ang isa ay nasa libingan, ang isa ay mabubulok sa kulungan. Para sa huling kaso mga Kapinoy Discovery, tatalakayin natin ang Vampire Clan Murders noong 1995 sa Amerika. Mapanganib kapag hinayaan nating lamunin tayo ng pantasya. Sa Texas, ang 17 anyos na si Rod Ferrell ay nagtatag ng grupo na naniniwalang sila ay mga vampira. Ipinagmamalaki ni Ferrell na siya raw ay 500 anyos na vampira. Ito pa lang ay malaking red flag na dapat napansin ng nakapaligid sa kanya. Ngunit para sa tagasunod, isa itong cool na samahan.
Hindi nagtagal, ang inosenteng paglalaro ng Pantasya ay nauwi sa isang plano na mag-iiwan ng bakas ng dugo sa totoong buhay. Noong Nobyembre, naglakbay sila sa Florida. Inireklamo ng miyembrong si Heather ang kanyang magulang. Imbes na payuhang maghintay na mag-18, nagpa siya si Farrell na pagpatay ang solusyon. Pinasok ni na Farrell at Howard ang bahay at walang awang pinaslang ang mga magulang ni Heather gamit ang crowbar. Ninakaw nila ang sasakyan ng pamilya. Agad nahuli sa Louisiana, ngunit walang ipinakitang pagsisisi si Farrell at tumawa pa sa korte. Nahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang iba pang miyembro ay nakulong din. Natutunang ang pagpapanggap na vampira ay hindi immortalidad. Nakakapanindig balahibo na ang mga inosenteng mukha ng kabataan ay may kakayahang gumawa ng pinakakarumaldumal na krimen. Mula sa pantasyang nauwi sa trahedya hanggang sa kawalan ng gabay na nagdulot ng patayan, ang mga kwentong ito ay nag-iiwan ng katanungan kung paano nahuhubog ang isipan ng bata. Mahalaga ang tamang gabay at pagmamahal ng magulang upang maiwasan ito. Ano ang inyong masasabi sa mga kasong ito? Alin ang pinakatumatak sa inyo? Huwag kalimutang magkomento, mag-like at mag-subscribe para sa marami pang nakakausisa na kwento. Hanggang sa muli sa Pinoy Discovery.